Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan sa ating lahat. Happy Fiesta po sa ating lahat. Pakibating ang bawat isa, Happy Fiesta. At palakpakan natin ang Panginoon at ang mahal na Birhen. Mga kapatid kumpari at mga minamahal na mga seminarista, ating butihing Vice Governor Garcia, Congressman Jen Nisay, Congresswoman Ila Garcia, ating mga people awardees at ang ating mga kaibigan, tagatangkilik, mga magulang, mga kaanak ng ating mga seminarista at mga minamahal kong kapatid kay Kristo at mga kapamilya dito sa ating Birhen Milagrosa de Rosario College Seminary. Maligayang pagdating at ngayon ay pinagdiriwang natin sa unang pagkakataon na ginawa nating unang linggo ng Oktubre para mas marami po ang makasama at makadalo sa ating pagdiriwang ng kapistahan upang sa ganon lalong mabuksan ang pintuan ng seminaryo sa bawat isa ating mananampalataya dito sa Diocese ng Balanga. Sapagkat natitiya po at idinadasal ko sa isang taon, pagdating ninyo, pagbalik nyo sa kapistahan, ay mas marami na rin ang mga seminarista pang sasalubong sa atin. Amen po ba? Amen. At yun ang lagi kong ipinagdarasal na lumago ang bokasyon sapagkat ang seminaryo ay ang puso ng diocese. Kaya kung anuman ang sigla at lago sa seminaryo, sinasalamin nito ang sigla at paglago ng diocese. Sapagkat lalo na't kung maraming mga pamilya ang nakikita ang biyaya sa pagkapari, lalo nilang makikita rin ang biyaya ng Diyos sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Dahil kapag nagbibigay, hindi lang pagbibigay para ayusin ang gusali, para pantustos sa mga seminarista, kundi mismong pagbibigay ng kanilang kaanak. Ito ay talagang naguhudyat ng pagiging bukas puso ng bawat Bataenyo. Kaya nga, naalala ko po tuloy nung ako po ay papasok sa seminaryo, hindi po alam yon ng mga magulang ko, ng mga kaanak ko. Dahil nung una akala ko baka ayaw nila. Kaya nung ako po ay nag-examine, ay hindi ko po pinaalam sa kanila. Pumasa na po ako, 1 linggo na lang ho, ay kailangan na akong pumasok sa seminaryo. Nung panahon na yon, kailangan pa magdala ng kulambo at mga kubrikama. Kaya namumroblema ho ako dahil sabi ko, papasok na ako, wala pa akong gamit, wala pa ako yung mga libro, dahil hindi pa ho alam ng mga magulang ko. Kaya isang hapunan, pagkatapos namin magdasal ng Santo Rosario, sabi ko sa mami at daddy ko, pwede ho ba kayong makausap? Kinabahan sila, no? At sabi ko nga ho, sa 1 linggo ho, papasok na ako sa seminaryo. Pasensya ho, hindi ako nagpaalam sa inyo. Papayagan niyo ho ba ako? Biglang humagulhol yung nanay ko. Natakot ako dahil kala ko baka umiyak dahil sa sama ng loob. Dahil nga ang kanyang bunsoy ay papasok. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, biglang nagsalita ang tatay ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Alam mo ba bakit umiiyak ang nanay mo? Sabi ko, bakit ho ba? Nagagalit ho ba? Nagtatampo ho ba? Sabi niya, hindi. Kasi alam mo, araw-araw, tuwing 3:00 ng umaga, bumabangon ang mami mo at nagdadasal siya sa Mahal na Birhen, sa Sacred Heart, kay San Jose, nagdadasal siya na magpari ka.
Pero ayaw namin sabihin sa'yo kasi ayaw namin baka mapilitan ka lang, baka ma-pressure ka. Pero hindi namin sinabi yon, pero pinagdarasal namin yon. Kaya naiyak siya dahil nasagot yung kanyang dasal. Kaya makapangyarihang tunay ang dasal, lalo na ng isang ina, lalo na ng mga magulang. Kaya mga kapatid, ngayong pagdiriwang ng Santo Rosario, ito'y napakahalagang at napakagandang paalala sa atin. Alam nyo na mga sikreto, ha? Kaya hindi nyo naman kailangan sabihin lagi sa anak nyo, magpapari ka, ha? Kaya minsan natatakot sila, magdasal nyo ng tahimik. Magsakripisyo kayo ng tahimik. Dali nyo sa akin, kukrusan ko, no? Para mamarkahan na. No? Kapag narinig natin ang salitang rosaryo, ano ang unang pumapasok sa ating isip? Para sa ilan, ito ay isang lumang debosyon na ng ating mga lolo't lola, paulit-ulit at nakakaantok. Aminin natin. Lumaki po ako, lalo na pag dito nga ho, hindi naman pala ako lumaki, ganito pa rin ang height ko. No? Tumanda na ho ako. Pero nung ako'y bata dito sa Balanga, lagi ho akong kasama ng mga matatanda. Sinasama ako ng mga tiyahing ko at mga lola ko para magdasal, mamahay, magbahay-bahay at magdasal ng Santo Rosario. Kaya para sa akin, pag sinabing Rosario, ang ibig sabihin nito, may minandal. Kasi alam ko pagkatapos magdasal ng Rosario, may pakain. No? Kaya sumasama akong giliw na giliw sa mga matatanda. Pag sinabi sa akin, halika na, magdadasal tayo, magro-rosaryo tayo sa kapitbahay, natutuwa na ako kasi alam ko may libre ng merienda. Ano nga ba ang rosaryo para sa iba sa atin? Sa iba nga ho, ito'y parang nakakaantok at paulit-ulit. Para naman sa iba, ito ay sandigan sa oras ng unos. Kaya nga sa iba ay kapag yan, lumindol, bumaha, nagkasunog, dali-dali nilang kukunin ng rosaryo at nagdarasal dahil paniwala nila ito'y sandata laban sa panganib. Kaya nga sa mga sasakyan, sa mga motor, laging may nakasabit na rosaryo. At kapag dumadaan ay kanilang parang inihimas. Ang rosaryo ba'y parang agimat? Kahapon po, bukod sa pagmimisa sa Orani, ako'y nagmisa sa Santo Domingo. At sinabi ko nga doon, nung ako po ay estudyante sa Letran, dalawang bagay lagi ang ini-inspect sa amin araw-araw. Bago magsimula ang klase, pinapabuksan ang bulsa namin dahil dapat meron kaming panyo at meron kaming rosaryo. Pag walang panyo at rosaryo, ang bulsa mo, minus points. Kaya sabi ko nga, lumaki kami na dapat sa bulsa laging meron tong dalawang ito. Kaya hanggang ngayon, pag lumalabas ako ng kwarto ko, instinctively lagi ko sinasalat yung bulsa ko. Sinisigurado kong may panyo at rosaryo. At sabi nga nung teacher namin, dahil ito'y tanda na para laging paalala sa amin, panatilihing malinis ang muka at katawan, pero siguraduhin ding malinis ang kaluluwa. Kaya nga ang rosaryo para sa akin ay paalala rin ng aking kabataan. Naalala ko yung mga seminarista, nung ako po'y bagong pari at nung ako'y diakono po pala, at ako'y isang beses naglilinis dun sa may harapan ng simbahan at pagkatapos maglinis ay nagdadasal ako ng rosaryo, naglalakad sa patio. Maya-maya ay mayroong pumaradang isang sasakyan. Magara yung sasakyan. At may lumabas na babae. Magara din ho. Maraming alahas, mapaypay. Meron pala siyang schedule. Sabi niya,
Nung wala siyang makita, ako nakita niya, sabi niya, Toy, Toy. Sabi niya, may schedule akong blessing kay Father. Tawagin mo si Father. Bilisan mo. Mainit. Ako yung magbe-bless. Pero sabi niya, bilisan mo ha, ayoko mag-antay. Kaya sabi ko, sa loob-loob ko, tingnan natin mamaya. Kaya sabi ko, sige po, sandali lang, tatawagin ko yung pare. Kaya bumalik ako sa kumbento, nagbihis na ako, nag-alba na ako, sabi ko, siguraduhin ko na. Magsusutana, mag-alba ako, dala ko na yung pambendisyon. At bago ko buksan yung pintuan, inayos ko ang sarili ko, sabi ko, tingnan natin ngayon. At pagbukas ko ng pinto at pagharap sa kanya, kaya siya nagulat. Tapos sabi niya, ay, sakristan ka pala. Sige na, tawagin mo na yung pare. Hindi pa rin pala ako yung pare, no? Kaya itong Rosario Cycle, inaalala ko yung parang, nung panahon pa naman yun, baby face pa ako, no? Bata pa. Ewan ko si Father Tristan kung pagkakamala nyo pang sakristan niya, no? Ewan ko na lang, no? Pero, ano nga ba talaga ang Santo Rosario? Ang pista ng Santo Rosario ay nagpapaalala lamang ng isang napakasimpleng katotohanan. Sisimplihan ko lang po ang ating pagninilay ngayong umagang ito. Sa paulit-ulit nating pagdarasal, may isang simpleng katotohanan na nais ituro sa atin. Kapon nga may isang, nung narinig ng isang taga-liturana na napa-interview kagad sa akin pagkatapos ng misa. Sabi ko, alam nyo, napakayaman ng gustong ituro ng Santo Rosario. Pero merong isang napakasimpleng katotohanan na kung yun man lang matutunan natin, sapat na yung pagdedebosyon natin sa Santo Rosario. Bukod sa mas malalim na katotohanan ng mga hiwaga at kwento ni Jesus, pansinin niyo po, paulit-ulit dinadasal ang Abaginong Maria. Kaya nga sabi ko kanina, nakakaantok, nakakapagod. Pero ito yung hamon ng Santo Rosario, na sa paulit-ulit, doon natin makita ang biyaya ng Diyos. Sa paulit-ulit na mga pangyayari at gawain sa buhay, doon natin tuklasin ang grasya ng Diyos. Kasi po, minsan mga kapatid, aminin natin, hinahanap natin ang grasya ng Diyos sa mga pambihirang pangyayari sa buhay. Di po ba? Doon tayo mas nakakakita ng galak, ng excitement, ika nga, sa mga pambihira. Kaya pag sinabing, nagpakita ang birhen, sumayaw ang araw, nagdilim ang langit, napupuntahan tayong lahat. Pero pag sabi, punta kayo dun sa kapilya. Bakit? May lumalabas bang langis doon? Lumuluha ba ang birhen doon? May dugo bang lumalabas doon sa Kristo doon? Ay wala, wag na lang. Pero di po ba sa buhay natin, ano ang mas madalas? Yung pambihira o yung ordinaryo? Sa araw-araw nating paggising sa umaga hanggang sa matulog tayo, ilan yung paulit-ulit nating ginagawa? Yung pagluluto, pag-aayos, paglilinis, pagpasok sa trabaho. Hindi po ba yun yung mas madalas nating ginagawa sa buhay? Kaya nga, ang Santo Rosario ay napakagandang paalala doon sa mga ordinaryong bagay na iyon, sa mga pangkaraniwang gawain na iyon, doon yung mas matutuklasan ang grasya ng Diyos. Dahil kapag natutunan nating makita doon ang biyaya ng Diyos, pag dumating pa yung mga pambihirang pangyayari, bonus na ho yun. Doon, mas nadadagdagan. Pero kung hindi natin makita sa nga ordinaryong bagay,
yung mga pambihirang pangyayari, hindi pang matagalan din ang mangyayaring kagalakan sa ating puso. Kaya nga dito sa seminaryo, ang mga seminarista, tinuturuan sila na matagpuan nila ang Diyos sa mga ordinaryong pangyayari. Hindi naman araw-araw piyesta. Hindi araw-araw open house. Hindi araw-araw may pagdiriwang. Pero araw-araw maglilinis sila, mag-iis-is sila, magwawali sila, maghuhugas sila ng plato, magdadasal sila ng tahimik. Kung hindi nila mamahal ang Panginoon sa mga ordinaryong gawaing yon, mas mahihirapan silang mahalin ng Panginoon sa mga darating pang-araw sa buhay. At ganun din po sa ating buhay, sa pamilya. Yung pagluluto mo araw-araw para sa anak mo, yung paghatid mo sa kanila sa eskwelahan, yung pag-ayos mo ng kanilang isusuot. Itong mga ordinaryong pangyayaring ito, doon tayo hinahamon, tuklasin, para pag dumating ang mas matinding mga pangyayari, matibay tayo. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, nakatindig sa paanan ng krus si Maria. Paano niya nagawa yun? Nung dumating ang matinding pagsubok, bakit nakatindig pa rin siya? Ba't nanatili pa rin siyang tapat? Bakit? Dahil sa mga ordinaryong pangyayari, noon pa man, natuklasan na niya ang grasya ng Diyos. Kaya pag dumating yung matinding pagsubok sa buhay, kaya niya pa rin makita ang grasya ng Diyos. Kung magdarasal lang tayo pag dumating ng pagsubok, wag po tayo magtaka bakit hindi pa rin natin kakayanin. Kaya nga ang Santo Rosario, inahamon tayo, magdasal araw-araw, magdasal sama-sama, dahil pag dumating ang mga matinding pagsubok, pag dumating ang mga pambihirang bagay, pag dumating ang mga di pangkaraniwang pagkakataon, handang-handa na tayo na makita ang grasya ng Diyos, katulad ng mahal na ina. Kaya sa misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa na matutunan nating matuklasan ang biyaya ng Diyos kahit sa pangkaraniwang bagay. Sa choir natin, halimbawa, hindi lang pagkanta sa piyesta yung ang pinakamatinding hamon sa inyo, pagdarating yung araw-araw kayong magsiserve. Doon, pag natutuklasan nyo ang Diyos sa pangkaraniwang gawaing yon, pag dumating ang piyesta at kumanta kayo, doble ang galak. Hindi lang pang piyesta, natutuklasan ang paglilingkod. At ganun din ang bawat isa sa atin. Kung makikita natin yung kagalakan, kahit sa simple. Kaya nga, di ba, kahapon pinagdiwang natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Mayaman siyang tao, pero hindi niya makita ng lubos yung kagalakan sa kayamanan lang. Dahil ang tunay na kagalakan ay nakikita sa pang-araw-araw na presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa pagbabahagi natin sa ating mga kapatid na kapuspalad, na sa kawalan man o sa kabuuan, nandyan pa rin. Katulad ng ipinapakita ng Santo Rosario, nandyan pa rin ang Diyos. Kaya hilingin natin sa mahal na ina. Siguro may iba ngayon nagsisimba na medyo napapagod na rin sa buhay. Minsan, pakiramdam natin, ito na naman, siguro iba sa inyo, nababagot na, paulit-ulit na lang, parang nakakasawa na, baka may nagsasawa na dito. Kaya ka siguro pinasimba ngayon ng mahal na ina, sinasabi sa iyo, huwag kang magsawa, sapagkat katulad ng pinapakita ng Santo Rosario, nandyan pa rin. Kung paano tayo nagtsatsaga, aminin natin, minsan nagtsatsaga tayo magdasal ng Santo Rosario.
Pero sa pagtsatsagang yan, diyan natin matatagpuan ang biyaya ng Diyos. Kaya ka pinagsimba ngayon, gusto sabihin sa ina, mahal na ina, kapit lang, tuloy lang, sapagkat diyan natin lalong matatagpuan ang grasya ng Diyos. Mahal na Birheng Maria, Birhen Milagrosa, ina ng mga pari at mga seminarista, ina ng bawat pamilyang Pilipino, ina ng bawat mananampalataya, tulungan niyo po kaming maging mapagtiyaga. Tulungan niyo po kaming matuklasan lagi ang biyaya at grasya ng Diyos upang anuman ang mangyari, katulad mo, manatili kaming nakatindig, manatili kaming tapat sa iyong anak na si Jesus. Amen.